Hindi ko inakala na ang isang kasalan, ang kasal ng aking sariling anak, ang magiging sandali na titigil ako sa pagiging ina at magiging, sa kanilang paningin, isang bagay na maaaring itapon. Hawak ko pa ang baso ng tsampag nang bumaling si Belle, ang nobya ng aking anak, sa server at sabihing, sapat na malakas para marinig ng mga kalapit na mesa, ang mga katulong ay kumakain sa kusina. Hindi man lang niya ako tiningnan, pero ang kanyang mga mata ay pumikit kay Elaine, ang aking katulong sa loob ng mahigit 30 taon, at pagkatapos ay dumaan sa akin, na parang ako ang wallpaper. Napahinto ang aking hininga, pero nanatili ang aking gulugod. Ilang bisita ang tumawa, ang iba ay napangiwi. Isang babae ang tumingin sa kanyang plato. At si Zach, ang aking anak, ang batang hinintay ko sa pamamagitan ng kalungkutan, kolik, at ang pagbagsak ng merkado noong 2008, ay inayos lamang ang kanyang cufflinks at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa pinsan ni Belle tungkol sa hedge funds. Tumingin sa akin si Elaine, matigas, hindi mabasa ang kanyang mukha. Binigyan ko siya ng pinakamaliit na tango. Hindi ito ang unang panlalait ng gabi, ang name card na nagbabasa ng Margaret Sinclair, sa halip na ina ng groom, ang kawalan ng aking paboritong tsampag, napalitan ng sustainable na Ross ni Belle. Ang katotohanan na naupo ako sa ikalawang hilera sa seremonya habang ang kanyang spin instructor ay nakaupo sa unahan. Pero ito ay sinadya. At tapos na ako. Inilapag ko ang aking baso, hindi nagalaw, sa mesa, kinuha ang aking clutch, at tumayo sa likod ng trellis wall ng hardin. Isang malamig na simoy ang nagpagalaw sa mga palumpong ng lavender sa malapit. Naririnig ko pa rin ang string quartet na tumutugtog ng isang light jazz variation ng Coldplay. Tinawagan ko si Victor. Sumagot siya sa ikalawang ring, palaging puntual. Kanselahin ang US$30 milyong kontrata na iaanunsyo ng aking anak ngayong gabi, sabi ko, kalmado tulad ng isang siruhano. May katahimikan. Magi, naririnig mo ako, sabi ko. Akin itong ibinigay at akin itong panatilihin. Hindi nagtanong si Victor kung bakit. Hindi niya kailanman ginagawa. Kaya naman pinagkakatiwalaan ko siya. Naiintindihan. Ipapaalam ko sa board kaagad. Binaba ko ang telepono. Ang mga rosa sa tabi ng trellis ay nagsimula ng malanta dahil sa init ng maagang tag-init. Kinuha ko ang isa, ang mga panlabas na petals ay malambot at may pasa na. Maganda ang pamumulaklak, perpekto pa nga, pero tapos na ang oras nito. Bumalik ako sa mesa. Si Elaine ay muling napuno ang kanyang baso pero hindi ito hinintay. Bahagyang tumayo siya nang lumapit ako. Ayos ka lang, bulong ko, inilalagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Kailangan nila ang iyong kumpiyansa ngayon higit kailanman. Pareho kaming naupo. Pagkatapos ay nagsimula ang toast. Tumayo si Zach, tinapik ang kanyang baso, at ang mga bisita ay nagsimulang magbigay pansin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng dumalo, sabi niya, ang kanyang ngiti ay nakakasilaw sa ilalim ng mga ilaw ng hardin. Lalo na sa aking ina, si Margaret, na napahinto siya. Ang aking pangalan ay bumagsak na parang nahulog na tinidor. Inaasahan niya ang palakpakan, ang nakuha niya ay katahimikan. Kahit ang quartet ay tumigil. Bahagyang iniling ko ang aking ulo, sapat lang upang mahuli ang kanyang mata. Napahinto ang kanyang ngiti. Tumingin siya pababa, nilinaw ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay nagpatuloy na, tumulong upang maging posible ang araw na ito. Tumulong. Past tense. Ang batang minsan ay umiyak sa aking blusa pagkatapos matalo sa Little League game ay ngayon ay tumingin sa akin na parang salamin na walang refleksyon. Si Bella ay kumapit sa kanyang braso, nakangiti, ang kanyang damit ay kumikinang sa ilaw na parang nilunok niya ang isang chandelier. Uminom ako ng tubig. Nagpatuloy ang toast, nagbiro, nagkakasundo ang mga baso, pero nagbago ang enerhiya. Si Ingres Davenport, na nakaupo malapit sa fountain, ay hindi nag-abalang itago ang kanyang ngisi. Lumapit siya sa isang binata sa kanyang tabi, ang god brother ni Belle, sa palagay ko, at bumulong ng isang bagay na nagpatingin sa akin. Mabuti. Hayaan silang magbulungan. Sa pagtatapos ng toast, si Zach ay mukhang maputla. Si Belle ay mukhang nalilito pero mayabang, tulad ng isang pusa na nakahuli ng ibon pero hindi pa napapansin na ito ay mekanikal. Hindi pa nila alam pero malalaman nila sa oras ng dessert.
Ang mga bisita ay nagbulungan tungkol sa nawawalang anunsyo. Ang malaking balita na hinintay ni Zach buong linggo, ang bagong inisyatiba ng Sinclair, ang hinintay niya. Well, mabilis na nagbabago ang hinintay kapag inalis mo ang pondo nito. Alam mo ang nakakatawang bahagi. Kaninang umaga, bago ang panlalait, bago ang toast, bago ang pagtataksil, gumugol ako ng 1 oras sa pagpapasya kung isusuot ko ang locket na ginawa para sa akin ni Zach noong siya ay nasa ikatlong baitang, isang maliit na puso ng pilak. May dent sa gilid na may larawan natin dalawa sa loob. Siya na nawawala ang isang ngipin sa harap. Ako na hinintay siya sa harap ng parehong fountain kung saan sila nagsabi ng kanilang mga panata. Sa huli, iniwan ko ito sa drawer, hindi dahil tumigil ako sa pagmamahal sa kanya, kundi dahil nagsimula akong maghinala na tumigil na siya sa pagkailangan sa akin. Pagkatapos kong umalis mula sa reception at bawiin ang aking kapangyarihan, napansin ko ang aking sarili na naglalakbay, hindi pisikal, nasa estate pa rin ako, pero sa aking isip, naglalakbay. Naalala ko kung paano nagsimula ang lahat. Ako ay 27 taong gulang nang iwan kami ng kanyang ama. Iwan, hindi namatay, walang trahedya doon, maliban kung ituring mong trahedya ang emosyonal na karuwagan na sa tingin ko ay totoo. Nagtatrabaho ako bilang interior designer para sa isang firm na pinamamahalaan ng 3 lalaki na hindi kailanman humingi ng aking input maliban kung tungkol ito sa mga kulay ng tela o kung dapat bang makipaglandian sa kliyente. Nang dumating ang mga papel ng diborsyo, mayroon akong 3 taong gulang na anak at $8,000 na utang. Kaya naman nagtayo ako ng isang bagay na may toddler sa aking balakang. Gumuhit ako ng mga plano sa kamay at nag-pitch sa mga kliyente sa mesa ng kusina habang natutulog siya sa kabilang silid. Nagdisenyo ako ng mga bahay at restoran at ospital, lumikha ng kagandahan mula sa wala kundi drywall at determinasyon. Ginawa ko ang Sinclair Design na isang respetadong pangalan bago pa man ito tawaging negosyo ng pamilya. Lumaki si Zachary sa opisina, naglalakad sa pagitan ng mga blueprint at swatches ng tela. Tinawag niya ang aking leather portfolio na tilihim na maleta ni Mommy. Tinawag niya akong nanay. Ang unang pagkakataon na sinabi niya ang Margaret sa publiko, siya ay 24. Nasa isang fundraiser kami. Tinanong ng isang waiter kung gusto niyang ipakilala ako sa kanyang talumpati at sinabi niya, syempre. Si Margaret Sinclair nagtatag ng Sinclair Design. Tumawa ako noon. Buwan ang lumipas bago ko napagtanto na hindi ako kasama sa biro. Sa isang punto sa pagitan ng kanyang SBE at ang kanyang obsesyon sa kanyang panga, binago niya ang aking tatak. Mula sa ina, naging asset ako sa marketing. Ang aking pangalan ay nagbigay bigat sa kanyang mga credential. Ang aking mukha ay nagbigay kumpiyansa sa mga mamumuhunan. Pero ang aking boses, well, nagsimula itong maging masyadong sentimental ni out of brand. Hinayaan ko itong mangyari. Iyon ang bahagi na lagi kong binabalikan. Hinayaan ko itong mangyari. Oh, sinabi ko sa aking sarili na ako ay mapagbigay, na karapat-dapat siyang magkaroon ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili, na ipinapasa ko ang sulo. Pero ang sulo na iyon ay patuloy na sinusunog ako, taon-taon. Tulad noong nag-alok akong maging mentor kay Belle, at siya ay ngumiti at sinabi, kumuha kami ng mas bata, mas naaayon sa estetika ng brand, na parang ang aking mukha, ang aking mga kamay, ang aking kasaysayan ay hindi na uso. Tulad noong tahimik nilang binago ang aking signature wallpaper line bilang New Heritage, at hindi kailanman binigyan ako ng kredito kahit isang beses. O noong nalaman ko, 2 linggo na ang nakalipas, na nag-host sila ng isang legacy brunch para sa mga influencer sa estate at hindi man lang ako inimbita. Sa una, akala ko ay nakalimutan, isang pagkakamali. Ngayon alam ko na. Ang kasalan ay nagpaliwanag ng lahat. Hindi ito isang mabagal na pagguho, ito ay paghuhukay, isang patuloy na pag-alis ng aking papel hanggang ang natira na lamang ay ang bahagi na kailangan nila, ang pera, ang pangalan, ang reputasyon, ang faade. Kinabukasan, habang natutulog sina Zach at Belle sa honeymoon suite, hinintay ko si Victor na gumawa ng mga papeles. Inalis namin si Zach mula sa operating trust, tahimik, walang seremonya, isang clause lang ang inalis, tulad ng pagputol ng isang sinulid. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman ko ulit ang aking sarili. Sa tanghali ng susunod na araw, nagsimula na ang mga bulungan. Tumayo ako sa garden fountain na may baso ng sparkling water,
Walang tiyampag sa pagkakataong ito, at pinanood ang mga ito na kumalat sa karamihan, maliliit na sosyal na panginginig na hindi mapapansin ng karamihan. Pero ako ay pinalaki sa instinct. Nagtayo ako ng isang imperyo sa pag-unawa sa tono. Naririnig nila ito, ang komento ni Belle, ang mga katulong ay kumakain sa kusina. Ang mga mas matatandang bisita ay hayagang ipinakita ang kanilang discomfort, mahigpit na ngiti, pababang tingin. Pero ang mga mas bata, ang mga sosyal na umaakyat, ang mga tsismoso ng boardroom, ang mga legacy wives sa backless dresses, naamoy nila ang dugo sa tubig. Lumapit sa akin si Elaine ng tahimik, nag-aalok ng isang plato ng mga pastry bilang takip. Gusto ni Iris Davenport na makipag-usap, bulong niya, pagkatapos ay nawala muli sa karamihan tulad ng isang batikang anino. Si Itinra Lillian Davenport, ngayon, may isang babae na marunong magsuot ng perlas at gumamit ng kutsilyo sa parehong hininga. Ginamit niyang mag-host ng mga lonsyon kasama ang aking yumaong asawa, noong ang kapitbahayan ay may mga katulong pa at mga manicured hedges at ang mga tao ay nagbigay ng pansin sa paggamit ng tunay na linen. Natagpuan niya ako sa ilalim ng lilim ng lumang puno ng magnolia. Ang kanyang mga takong ay bahagyang lumulubog sa damo habang siya ay lumapit. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng kanyang malapad na sombrero. Naririnig ko ang sinabi ng nobya, simula niya, walang pagpapanggap. Wala akong sinabi. Uminom siya ng kanyang lemonade. Nakalimutan nila kung sino ang nagtayo ng bahay na kanilang pinagdiriwang. Wala pa rin akong sinabi, pero sinalubong ko ang kanyang tingin. Umisi si Lillian. Well, wag mo lang kalimutan kung sino ang nanonood pa rin, mahal, at kung sino ang naaalala kung saan nagmula ang imperyo. Pagkatapos ay tumalikod siya, ang kanyang mga takong ay kumakalampag, at iniwan akong nakatayo doon habang ang mga ibon ay tumutuya na parang wala silang alam. Kinuha ko ang sandaling iyon para sa kung ano ito, isang pagtutuos, isang tahimik na uri, ang uri na hindi gumagawa ng mga headline pero nagbabago ng mga hinintay. Sa hapon, bumalik ako sa library, ang tanging silid sa estate na hindi hinintay ng mga florist at fabric runners, ang aking santuwaryo. Kinuha ko ang file mula sa drawer, ang isa na na-update ni Victor noong nakaraang buwan. Naglalaman ito ng lahat ng mga dokumento ng trust, mga emergency clauses, mga plano ng paghalili. Ang pangalan ni Zach ay nakalista sa 3 lugar. Inalis ko ito mula sa isa kahapon, pero ngayon ay mas tiningnan ko. May isang seksyon na matagal ko nang hindi pinansin, mga pribilehiyo ng trustee, hindi pagmamay-ari, pero impluensya, kapangyarihan, mga karapatan sa paggawa ng desisyon sa mga asset na hindi kanya sa simula pero magiging sa oras. Wala na. Tinawagan ko si Victor. Addendum sa estate trust, sabi ko sa kanya. Epektibo kaagad, alisin si Zach sa lahat ng discretionary power. Ayokong mag-co-sign siya ng isang caterer invoice, lalo na ang isang development deal. Naiintindihan, sabi niya, walang pag-aalinlangan. At ang dahilan? Pagtataksil, sabi ko, sa tono at nilalaman. May katahimikan. Pagkatapos, ipapafile ko ito bago maghating gabi. Binaba ko ang telepono, at sa unang pagkakataon mula sa seremonya, hinintay ko ang aking sarili na huminga. Alam mo kung ano ang nakakalimutan ng mga tao? Na ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Nangangahulugan ito ng pagmamasid, pagkalkula at minsan pagbabalik. Ang kasalan ay natapos sa paglubog ng araw. Ang ESA ay lumipat mula sa mga curated playlists patungo sa mga overplayed classics. Si Zach ay muling gumawa ng mga rounds, nakikipagkamay tulad ng isang politikong, hindi alam kung ilang mga kamay ang ngayon ay naaawa sa kanya higit sa pagpupuri. Si Belle ay puro halik sa pisngi at nagpapanggap na pasasalamat, nagpapasalamat sa mga bisita para sa kanilang isuporta sa aming unyon na parang sila ay mga donor at ito ay isang kampanya. Nahuli ko ang kanyang mata minsan. Siya ay mukhang radyante sa labas, pero ang kanyang mga mata, kumikislap sila. Alam niya, hindi ang mga detalye, hindi pa, pero may nagbago, tulad ng isang bato sa kanyang sapatos. Pinasahan ako ni Elaine ng isang panghuling listahan ng mga bisita habang kami ay umalis, ang mga nagpadala ng mga tala, ang mga nagtanong tungkol sa akin, at ang mga kapansin-pansing hindi. Tiningnan ko ito sa kotse pauwi. Isang linya, nakasulat sa kanyang maayos na sulat sa ibaba, ay nagbabasa,
Si Lillian Davenport ay nagbigay ng isang photo album ng mga orihinal na plano ng estate. Sinabi na baka gusto mong bawiin ang mga ito. Umiti ako. Akala nila sila ang maglulunsad ng isang bagong dinastya, pero ang hindi nila napagtanto ay ang lupa na kanilang tinutungtungan, akin pa rin iyon. Ito ay isang simpleng kahilingan talaga. Hindi ako gumawa ng eksena, hindi ko man lang itinaas ang aking boses. Iyon ang bagay tungkol sa mga babaeng tulad ko, hindi namin kailangan ng lakas, mayroon kaming katumpakan. Elaine, sabi ko, hinintay ang aking mga guwantes habang kami ay lumapit sa pangunahing bahay, pumunta sa bridal suite at kunin ang akin. Hindi siya nagtanong kung ano. Hindi niya kailanman ginagawa. At hindi ko sinabi sa kanya ang lahat, lamang na ang ilang personal na item mula sa family vault ay kihinintay para sa wedding look ni Belle sa papel. Parang kaakit-akit, isang heirloom ring, isang pearl-studded hair comb, isang touch ng isang bagay na luma mula sa matriarch ng Sinclair Design. Isang matamis na kilos. Pero wala akong hinintay na kahit ano. Kinuha nila. 2 gabi bago ang kasalan, ang assistant ni Belle ay direktang nakipag-ugnayan sa aking estate manager. Lampasan ako ng buo. Sinabi na naaprubahan na ni Maggie ang koleksyon ng heirloom kahit na binigay nila ang mga security code. Na-flag ito ni Elaine, sinabi ko sa kanya na hayaan itong mangyari. Bakit? Dahil minsan kailangan mong hayaan ang mga tao na ipakita kung sino sila kapag akala nila ay hindi ka magsasalita. Kaya hinintay ko, at sigurado nga, naroon si Belle. Umaga iyon, tumutulo sa hinintay na kapangyarihan, ang singsing na sapiro ng aking lola sa kanyang kanang kamay, ang ivory comb ng aking ina na humihintay sa kanyang mga kulot. Nakangiti para sa mga kamera tulad ng royalty. Nakakatawa, hindi ba? Maaari siyang nagtanong, isang pangungusap, isang onsa ng respeto, pero kinuha niya dahil inakala niya na hindi ako maglalakas loob na magmalaki. Well, hindi ko ginawa. Gumawa ako ng tawag sa telepono. At ngayon si Elaine ay nakatayo sa pintuan ng bridal suite. Kalmado kailanman habang si Belle ay kumapit sa singsing na parang kanya ito. Hindi ko naiintindihan, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay medyo mataas na sapat upang marinig sa buong pasilyo. Hindi kumurap si Elaine. Hiniling ni Henry Sinclair ang pagbabalik ng lahat ng mga heirloom item mula sa kanyang personal na vault. Kaagad. Pero suot ko pa rin ang mga ito, tumawa siya, na parang ito ay isang nakakabaliw na hindi pagkakaunawaan. Hindi pa kami tapos sa mga larawan. Si Elaine ay nagbukas lamang ng isang maliit na velvet pouch. Maaari kang makarinig ng pagbagsak ng karayom, kahit ang mga stylist ay natigilan, mga curling iron na kalahating itinaas sa hangin. Kumikislap ang ekspresyon ni Belle. Ito ay katawa-tawa. Hindi sumagot si Elaine. Sabihin mo sa kanya na ibabalik ko ang lahat pagkatapos ng honeymoon. Sinabi ni Elaine, malamig tulad ng taglamig, si Imre Sinclair ay napakalinaw. Ngayon, walang kasing sarap sa panonood ng isang babae na sanay na kontrolin ang silid na napagtanto na hindi niya pagmamay-ari ang mga susi. Dahan-dahang tinanggal ni Belle ang singsing. Kahit na sinubukan niyang kumilos ng magalang tungkol dito, na parang siya ay nagbibigay ng indulhensya sa isang masungit na matanda, pero ang kanyang panga ay humigpit sa bawat pag-ikot. Hinintay niya ang comb mula sa kanyang buhok at ibinigay ang parehong mga item kay Elaine na parang nasusunog ang mga ito. Maingat na inilagay ni Elaine ang mga ito sa pouch, nagbigay ng isang matalas na tango at umalis nang walang isa pang salita. Sa oras na makarating kami sa kotse, ibinigay niya ito sa akin. Binuksan ko ang supot, hinaplos ng aking hinlalaki ang malamig na mukha ng sapphire. Ito ay kumikinang sa liwanag na parang hinintay nito ang paghinga. Ang singsing na iyon ay nakaligtas sa 3 henerasyon ng mga kababaihan ng Sinclair, isinuot sa mga boardroom, larangan ng digmaan, at mga silid ng panganganak. Hindi ito isang props para sa isang Instagram reel. Isinuot ko ito sa aking daliri. Aking singsing. Aking dugo. Pinanood ako ni Elaine, ang kanyang mga mata ay malambot ngunit mayabang. Siguro naisip niya na ang pagsusuot nito ay ginawa siyang bahagi ng kwento, sabi ko. Nakalimutan niya kung sino ang sumulat ng kwento, sagot ni Elaine. Pagbalik sa estate, ang bridal party ay kumukuha na ng mga group photos. Nakita ko si Belle, umiti, mag-pose, ikiling ang kanyang ulo ng ganoon.
Walang singsing, walang suklay, walang hiniram maliban sa kanyang apelyido. Hindi siya gumawa ng eksena. Iyon ang nagulat sa akin. Pero siguro naisip niya na tapos na ito, na ginawa ko ang aking maliit na power play at babalik na ngayon sa aking papel, dekoratibo, detached, differential. Bless her heart. Kinabukasan, ipinakatalog ko ulit ang vault, lahat ay nakalog, nakalabel, secured. Binago ang mga access code, doblehin ang inventory. Si Elaine ang humawak nito, syempre. Inilagay niya pa ang koleksyon ng heirloom sa mga acid-free na kahon at inilagay sa temperature-controlled archive, hanggang may karapat-dapat na magsuot nito, sabi niya. Nang gabing iyon, hinubad ko ang singsing at inilagay sa aking bedside dish. Natapos na ang trabaho nito sa ngayon. Kita mo, hindi lang ako nagre-reclaim ng alahas, nagre-reclaim ako ng linyahe. At si Belle? Maaaring naglakad siya sa Aisley gamit ang pangalan ng aking anak, pero hindi na niya muling mahahawakan ang aming pamana. Nagsimula ito sa isang spreadsheet, hindi isang confrontation, hindi isang sigaw, kundi isang spreadsheet, na email mula sa wedding coordinator ni Belle na may subject line, Final Confirmation of Registry Funds and Gift Transfers. 38 entries. 38 mapagbigay na transaksyon mula sa $0,000 travel fund hanggang sa $7,500 designer furniture credit. Lahat ay umano ibinigay ni Maggie Sinclair, mother of the groom. 2 beses ko itong binasa. Wala akong pinahintulutan kahit isa man dito. Kita mo, inakala nila na dadaloy lang ang pera, tulad ng champag. Inakala nila na ang pangalan ng Sinclair ay hindi lamang pinagmumula ng pride, kundi isang tubo na maaari nilang itap, malaya, tahimik, automatiko. Ang nakalimutan nila, binuo ko ang aking kayamanan sa mga detalye at binabasa ko ang bawat linya. Elaine, sabi ko nang pumasok siya, ilan sa mga transfer na ito ang naproseso na. Yumuko siya sa aking balikat, sinuri ang dokumento ng may katumpakan ng isang neurosurgeon. 3 pa lang, sabi niya. Ang iba ay pending. Tumango ako, kinuha ang telepono at tinawagan si Victor. Kailangan ko ng hold sa lahat ng outgoing wedding-related transfers, sabi ko. Kaagad. Dahil sa mga clerical discrepancies. Hindi nagtanong si Victor ng kahit isang tanong. Matatapos ito bago mag-sunset. Binaba ko ang telepono at hinayaang tumahimik ang paligid. Ilang oras pagkatapos, nagsimula ang mga email. Siyempre, hindi diretsong sumulat sa akin si Belle, ipinagawa niya ito sa kanyang assistant. Isang maikling tala upang linawin ang ilang kaguluhan tungkol sa mga kontribusyon sa registry. Napansin namin na may ilang pending items na na-delay. Gusto mo bang i-resend namin ang mga account numbers? Hindi ako sumagot. Si Elaine ang gumawa ng isang pangungusap bilang sagot, pending review, please stand gift. Iyon lang ang ipinadala natin. Wala nang iba. Hindi nagtagal, nagsimula ulit ang mga bulungan sa pagkakataong ito sa mga bisita. Sa post-wedding brunch, narinig ko ang isang dating kliyente na bumubulong sa kanyang asawa. Narinig mo ba? Bumagsak ang travel fund. Isa pang bisita ang sumandal, halos hindi nagtatago ang kanyang ngiti. Akala ko ang mga Sinclair ang magbabayad ng lahat. Iyon ang sinabi niya sa amin sa spa brunch. At ganoon na lang nawala ang kinang. Napansin muna ito ni Belle. Mas mahigpit na ang kanyang mga ngiti ngayon, ang mga mata ay dumadaan sa pagitan ng mga mesa. Si Zach ay nakatayo sa tabi niya, tumatawa ng masyadong malakas sa wala na nagpapanggap na ang tensyon ay hindi ilasa ng suka. Si Elaine at ako ay nakatayo malapit sa hydrangeas sa likod na dingding. Hindi ko kailangang makisalamuha, ang silid ay nagsasalita na. Nag-text si Victor noong umaga. Lahat ng pondo ay na-freeze hanggang sa makumpirma ang authorization. Legal na airtight. Mabuti. Nang gabing iyon, sinuri ko ang buong gift registry, linya por linya. Hindi lamang ito mapagbigay, ito ay sakin. Isang commissioned oil portrait. Isang full-year subscription sa isang luxury flower service. Custom monogrammed luggage para sa kanilang world honeymoon. Lahat sa pangalan ko. At ang panghuling insulto, isang kahilingan para sa isang pribadong couples retreat sa Lake Como na may price tag na $18,200. Nakalista ang donor bilang Miss Margaret Sinclair,
mother of the groom and benefactor of family legacy. Benefactor ng pamana ng pamilya. Iyon ang ginawa nila sa akin, hindi isang tao, isang pinagmumula ng pondo, isang tagline. Kinabukasan, ipinadala ko sa financial team ang isang binagong mensahe sa bawat vendor ng regalo. Ang aming opisina ay nagsisisi sa isang clerical oversight sa mga kamakailang gastusin sa kaganapan ng Sinclair. Lahat ng hindi otorisadong regalo ay kailangang i-void. Ang mga hinintay na kontribusyon ay ididirekta ayon sa mga na-update na gabay ng estate. Halos narinig ko ang sigaw ni Belle mula sa kabilang bayan. Sa parehong araw, bumisita si Iris Davenport. Sinabing napadaan lang siya sa kapitbahayan kahit na ang kanyang driver ay nakasuot ng tuksedo at ang kanyang lipstick ay suspiciously fresh para sa tanghali. Uminom siya ng aking espresso at pinagmasdan ako ng may bukas na paghanga. Nakikita ko na ang imperyo ay maayos pa ring ipinagtatanggol, sabi niya, tinapik ang kanyang manicured na kuko sa China. Umiti ako. Pinapalinis ko lang ang mga libro. Tumawa si Ingres Davenport, ang kanyang mga perlas ay kumikinang sa liwanag. Maaaring ibinigay mo sa kanila ang kasal, pero wala kang ibinigay na maaari nilang i-cash. Kalaunan ng hapong iyon tumawag si Zach. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Hindi siya galit, natakot siya. Hoy, Mom, may ilang kaguluhan tungkol sa mga transfer. Akala namin na ayos na ang lahat ayon sa gusto mo. Tawagan mo lang ako kapag kaya mo, okay? Hindi ako tumawag. Umupo ako sa balkonahe ng aking study, pinanood ang paglubog ng araw sa ibaba ng linya ng bakod, at naisip ang tungkol sa pamana, hindi lamang kung ano ang iniiwan natin, kundi kung ano ang hinintay natin. Gusto nila ang mga benepisyo ng aking pangalan nang walang pasanin ng aking alaala. Kaya, bayaran nila ang kanilang sariling mga bill. Hindi ko alam kung kailan eksaktong sinimulan akong tawagin ni Zach at Belle na strategic, pero sa isang punto, ang pag-ibig ay naging isang negosasyon. At pagkatapos noon, tumigil ako sa pagbibigay ng walang ledger. Kaya nang makipagkita ako kay Victor sa kanyang opisina noong sumunod na linggo, hindi ako nagsuot ng itim, nagsuot ako ng navy, kapangyarihan ng walang pagluluksa. Binuksan niya ang pinto ng conference room mismo, walang assistant. Iyon ang kanyang tell, alam na niya kung ano ito. Gusto kong amyendahan ang testamento, sabi ko bago pa man ako umupo. Itinaas ni Victor ang isang kilay. Si Zach ay wala na sa control structure ng trust. Gusto mo siyang alisin ng buo sa testamento. Hindi, sabi ko, dahan-dahang binubuksan ang aking guwantes. Gusto ko siyang ma-eclipse. Lumayo si Victor, ang mga daliri ay nakastipo. Gusto kong ma-redirect ang karamihan ng estate, patuloy ko, sa mga scholarship programs, housing grants, endowments para sa mga design students mula sa underrepresented backgrounds. At ang natira, ngumiti ako. Si Elaine. Kumibot ang kanyang mga labi. Nararapat. Gumugol kami ng isang oras sa pagsasaayos ng istruktura. Hinila ang mga buto ng kung ano ang dating magiging safety net nila at hinabi ito sa isang bagong bagay, isang bagay na pangmatagalan. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit, hindi talaga. Iyon ang maling akala ng mga tao tungkol sa mga babaeng katulad ko. Akala nila ang aming mga hangganan ay paghihiganti na ang aming kalinawan ay kalupitan. Pero ito ay proteksyon. Mula sa manipulasyon, mula sa guilt, mula sa mahabang abot ng mga taong humingiti habang hinahasa ang kutsilyo sa likod mo. Itinulak ni Victor ang isang folder sa mesa. Nakita ko ang aking sariling pangalan na nakatype sa harap, Margaret Sinclair, Revised Legacy Plan. Dinala ko si Zach sa law school, sa kanyang unang nabigong startup, sa down payment sa sobrang dekorasyon na monstrosity na tinutukoy nilang tahanan. Sinabi niya sa akin minsan na ako ay sumusupil sa istruktura. Well, ngayon ay naistruktura ko siya palabas ng impluensya. Habang nagwawakas kami, nag-alinlangan si Victor. Dapat mong malaman, sabi niya, binaba ang kanyang boses, naririnig ko ang mga tsismis tungkol kay Belle. Kumurap ako. Anong klaseng tsismis? Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang mensahe. Mga bulungan na posibleng ibinebenta niya ang ideya ng isang pagbubuntis. Napapanahong napakaganda. Walang medikal na kumpirmasyon pa, syempre. Tinitigan ko ang screen. Hindi ito nakakagulat, ito ay textbook.
Si Belle ay hindi nagplano ng mga party, siya ay nag-orkestra ng mga galaw. Minsan ay nag-host siya ng baby shower para sa isang aso para lang makakuha ng press. Isang tunay na pagbubuntis, iyon ay leverage. Nilinaw ni Victor ang kanyang lalamunan. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil nakita siyang nakikipag-usap sa mga abogado na dalubhasa sa mga guardianship clauses. Guardianship, tanong ko, ang mga salita ay matalim sa aking bibig. Maaaring inihahanda niya ang lupa, sabi niya ng maingat, na inilalarawan ka bilang hindi predictable, posibleng hindi karapat-dapat. Naramdaman ko ang pagbagal ng aking tibok ng puso. Hindi karapat-dapat. Tulad ng isang babaeng may masyadong maraming opinyon, masyadong maraming alaala, masyadong maraming kapangyarihan. Malumanay na idinagdag ni Victor, nakita na natin ang taktikang ito noon, Maggie. Mga mayayamang matriarch na idineklarang nalilito, na kumbinsido na mag-sign ng mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan, inililipat sa labas ng kanilang mga tahanan para sa kanilang kaligtasan. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay ang folder, pagkatapos ay kinuha ang aking telepono. Elaine, sabi ko nang sagutin niya, mag-set up ng full archive audit, digital, papel, verbal. Lahat ng pag-uusap ko kay Zach o Belle sa nakaraang taon na tumama sa pera, ari-arian, o access sa estate. Gusto ko itong nakakatalog. Naiintindihan, sabi niya kaagad. At sa hinintay, idinagdag ko, walang pribadong pagpupulong ng walang witness logs. Walang exception. Kahit si Zach. Lalo na si Zach. Binaba natin ang telepono. Si Victor ay nagbuhos sa akin ng tsaa, Earl Grey, tulad ng palagi, at umupo kami sandali sa komportableng katahimikan ng isang mahabang pagkakaibigan. Hindi ka lang nagpaplano, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Ipinagtatanggol mo ang isang kaharian. Hindi, sabi ko ng mahina, pinapanood ang singaw na umiikot sa hangin. Ipinagtatanggol ko ang aking sarili mula sa isang pamilya na nakikita ako bilang isang trono na hinintay nilang maupo. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangang magsalita. Kalaunan ng gabing iyon, naglakad ako sa mga pasilyo ng estate at hinayaan ang aking mga daliri na sundan ang mga picture frame sa dingding, ang aking wedding photo, si Zach sa edad na 6, natatakpan ng frosting, ang aking unang opisina, ang company ribbon cutting, ang aking asawa na may hawak na toddler na si Zach sa kanyang balikat. Isang buong buhay na inayos tulad ng isang exhibit sa museo. Isang pamana, pero hindi na nila iyon maaring mana. Ang farewell brunch ay ginanap sa ilalim ng pergola, kung saan ang mga puting hydrangeas ay yumuko sa ilalim ng kanilang sariling kagandahan at ang simoy ay amoy rosewater at bulok. Nagsuot ako ng cream linen, walang alahas, walang armor, poise lang. Hayaan silang maliitin iyon. Ang mga bisita ay umiinom ng mimosas at kumakain ng smoked salmon blinis, tumatawa ng mas malakas kaysa sa kinakailangan, ang paraan ng mga tao kapag nararamdaman nila ang tensyon pero ayaw nilang pangalanan ito. Si Belle ay lumulutang sa pagitan ng mga mesa, lahat ay pastel silk at ngipin. Kung hindi ko alam, baka naisip ko na siya ay kumikinang. Pero alam ko, iyon ang sumpa ng mahabang pamumuhay. Makikita mo kapag ang isang babae ay may ibinebenta at honey, si Belle ay nasa isang marketing tour. Si Zach ay nakatayo sa tabi ng champagne fountain, mahigpit ang panga, peking tumatawa kasama ang isang kaibigang hedge fund na hindi ko kailanman binigyang pansin ang pangalan. Hindi siya lumapit sa akin kahit isang beses. Hindi ko inalintana, hinintay ko ang aking oras. Malapit sa dulo ng brunch, pinatay ng EV ang jazz at humingi ng atensyon ng lahat. Ipinasa ang isang mic. Ginalaw ni Belle si Zach na kunin ito. Sa halip tumayo ako. May maikling kaguluhan, may naghulog ng tinidor. Nagulat si Zach. Kumibot ang ngiti ni Belle. Isang beses lang, sabi ko, malinaw at mainit ang boses, na parang walang nagkakagulo sa mundo. Hindi ko kayo pagtatagalin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na naglakbay dito, na tumayo sa ilalim ng araw ng tag-init, at na nagtuos sa bagong kabanata na ito sa aming pamilya. May mga tango, mahinang palakpakan. Pero gusto ko rin sanang sabihin ang tungkol sa pamana. Ngayon ay sumandal sila. Ang pamana ay hindi itinayo sa mga litrato, sabi ko, bahagyang lumilingon sa framed montage sa easel, engagement shoots, vacation candids,
mga god-awful filtered portraits na iginiit ni Belle na nagpapagawa sa kanila na walang oras. Hindi ito itinayo sa kayamanan o wedding registries o matching monograms. Huminto ako. Ang pamana ay itinayo sa pag-ibig, tahimik, hindi flashy, hindi maginhawang pag-ibig. Ang uri na nagpapakita pagkatapos ng chemo, ang uri na naaalala ang iyong paboritong ang uri na hindi ka pinapapilit na mag-audition para dito. Maaari kang nakarinig ng isang pin na nahulog. Kahit ang mga sikada ay huminto parang. Umiti ako noon, hindi matamis, buo. At kung may isang bagay na natutunan ko, ang pamana ay hindi kung ano ang iniiwan mo. Ito ay kung sino ang nagpapanatili ng iyong pangalan na ligtas sa kanilang bibig. Itinaas ko ang aking baso. Sa katotohanan at sa sinumang nagsasabi nito kapag wala ka sa silid. May mahabang bit bago nagsimula ang palakpakan. Si Andreas Davenport ang unang pumalakpak, pagkatapos ay si Elaine, pagkatapos ay sumunod ang ilang iba pa, nag-aalangan pero sapat na malakas. Ang mukha ni Zach ay nagyelo sa maskarang iyon na isinusuot ng mga lalaki kapag sinusubukan pa rin nilang kalkulahin kung sila ay nainsulto lang. Si Belle ay nakatayo ng perpekto, hawak ang kanyang mimosa na parang sandata na nakalimutan niya kung paano gamitin. Inilapag ko ang aking baso at umalis ako, hindi dramatiko, kundi sinadya, tulad ng isang babaeng alam na alam kung saan siya pupunta at hindi na humihingi ng pahintulot para makarating doon. Hinabol ako ni Elaine malapit sa rose trellis. Well, sabi niya ng magaan, nasa society pages iyan bago ang hapunan. Inabot ko sa kanya ang aking clutch. Mabuti. Hayaan silang iprint ang katotohanan kahit isang beses. Lumingon siya. Si Zach ay parang isang lalaking sinusubukang bilangin ang buhangin. Si Belle ay parang isang nag-aapoy ng posporo sa hangin. Hindi kami tumawa dahil hindi ito nakakatawa, hindi talaga. Ito ay tapat lang. Nang gabing iyon, may nakita akong sobre na isinuksok sa ilalim ng pinto ng aking study, walang sulat kamay, walang selyo. Sa loob ay isang solong note card, monogram, hindi mo kailangang ipahiya kami. Walang lagda, pero ang font ay sumisigaw na Belle. Sinunog ko ito sa fireplace. Pagkatapos ay sumulat ako ng sarili kong liham kay Victor na nagdedetalye ng nangyari lang, na naglog nito, na nagkatalog nito, na pinapanatili ang katotohanan sa isang lugar na ligtas. Dahil iyon ang tunay na pamana, hindi lamang ang naaalala mo, kundi ang nire-record mo. Hindi ko sinasadyang makinig, manipis lang ang mga dingding kaysa sa inakala nila. Pagkatapos umalis ang mga bisita at nagsimulang linisin ng staff ang mga crystal flute at mangolekta ng mga linen napkin na nakatiklop na parang mga swan. Pumunta ako sa East Corridor para kunin ang aking wrap, sumasakit ang aking mga buto kapag lumulubog ang araw, kahit gaano kainit ang araw, isang buhay sa hills ang gagawa niyon sa isang babae. Huminto ako sa second floor landing, lampas lang sa bridal suite. Nakabukas ng 1 pulgada ang pinto, ang mga boses sa loob, matalim at pamilyar. Sabi mo predictable siya, galit na sabi ni Belle. Sabi mo gagawin niya ang kanyang gracious matriarch routine at susuko, tulad ng palagi. Sumunod ang boses ni Zach, mas mababa pero malamig. Well, hindi siya sumuko, obviously. At ngayon, kalahati ng guest list natin ang akala, hindi natin kayang bayaran ang sarili nating honeymoon. Isang saglit na katahimikan, pagkatapos ay si Belle ulit, mas mahina ang tono, mas matalas. Hanggang kailan natin kailangang magpanggap na kaya natin siyang tiisin? Bumagsak ang tiyan ko, pero hindi ako gumalaw. Bumuntong hininga si Zach. Hanggang sa magkamali siya. Halos 75 na siya. Ang kailangan lang natin ay isang maling pahayag na naitala, isang hindi nainom na gamot, isang bagay na maipapakita natin sa hukom. Ang mga salita ay tumama na parang pangalawang kutsilyo, hindi pagtataksil ng pagmamahal ngayon, kundi pagtataksil ng intensyon. Hindi niya ibibigay sa atin kahit ano, Zach, sabi ni Belle. Kailangan mong kunin ito. Pinagkakatiwalaan niya ako, bulong ni Zach. Palagi niya akong pinagkakatiwalaan. Well, sabi ni Belle na may mapait na tawa, hindi na ngayon. Narinig ko ang tunog ng basong inilapag, pagkatapos ay ang boses niya ulit, mas mahina, parang lason sa tsaa. Kung gusto natin ng kontrol, kailangan nating kumilos bago niya baguhin ang lahat. Huli na. Nabago ko na ito. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, hindi humihinga,
hanggang sa nawala ang mga boses nila at narinig ko ang pagsara ng pinto sa likod nila. Pagkatapos ay lumingon ako, kalmadong naglakad pabalik sa aking study, at kinuha ang maliit na voice recorder na ginagamit ko para sa dictation. Inilagay ito ni Elaine sa aking clutch pagkatapos ng brunch, para lang sakali. Palagi siyang 2 hakbang ang nauna kahit sa akin. Hindi ako umiyak. Nirecord ko ang aking pahayag, dahan-dahan at malinaw na nagsalita, ang oras, ang lokasyon, ang nilalaman ng usapan. Pinirmahan ko at nilagyan ng petsa. Si Elaine ang saksi. Natanggap ito ni Victor sa isang selyadong sobre sa loob ng 1 oras. Ebidensya, hindi gagamitin ngayon, hindi bukas, pero balang araw kung kinakailangan. Sapat na ito. Nagbuhos ako ng 1 baso ng alak pagkatapos umalis si Elaine. Hindi ang karaniwang pinot ko, isang mas madilim, isang merlot na binuksan natin noon sa graduation ni Zach sa law school. Naalala ko na hindi niya ito gusto noon, masyadong mapait, sabi niya. Well, natutunan ko na ang lasa nito. Umupo ako sa high back chair sa aking pribadong sitting room, yung hinintay ni James sa Florence, noong naniniwala pa siya na ang isang silya ay maaaring ayusin ang likod at hinayaan kong mag-sink in ang katotohanan. Hindi lang sila naghintay na mamatay ako, pinlano nila kung paano ako itulak. Kagabi, hindi ako nakatulog. Pinakinggan ko ang katahimikan sa pagitan ng mga silid, ang hangin laban sa mga shutter, ang huling mga salita na sinabi ng aking anak nang hindi niya alam na nakikinig ako. Isang maling pahayag lang ang kailangan natin sa record. Iyon ang naging ako sa kanya ngayon, isang kahinaan na kailangang itala, isang pananagutan na sasamantalahin. Hindi ka makakabawi mula sa pagdinig nito. Nagbabago ka. Tiningnan ko ang portrait sa ibabaw ng fireplace, yung kay Zach noong siya ay 9 na taong gulang, suot ang kanyang Little League uniform at nakangiti na parang dalisay pa ang mundo. Bumulong ako dito, pinalaki ko ang isang batang naging ganito. Pagkatapos ay hinugot ko ang sobre na may mga backup trust access codes at inilipat ko sila, bagong bangko, bagong istruktura, bagong mga contingency. Sina Elaine at Victor ang nakatanggap ng mga kopya. Pero hindi na ang pamilya. Hindi na ngayon. Ang pangalawang kutsilyo ay hindi ako pinadugo, ito ang nagpabukas ng aking mga mata. Ang maganda sa lipunan, darling, ay ang katapatan nito ay balat lamang ang lalim. Tanggalin ang mga champagne toast at mga ngiti sa country club, at ang makikita mo ay mga whisper network, mga magagarbong scavenger na naghihintay kung saan pupunta ang hangin. Kaya binigyan ko sila ng hangin, hindi isang malakas na ihip, isang simo, banayad, may halong amoy ng lumang pera at isang bagay na medyo maasim, tulad ng sobrang hinog na prutas. Nagsimula ito sa isang lonsyon. Inayos ito ni Elaine, tahimik, maingat na napili, 6 na babaeng kilala ko sa loob ng mga dekada, asawa ng mga arkitekto, dekano, patron ng gallery, yung mga hindi kailangang sabihin na may paparating na bagyo, naamoy nila ito sa mga linen. Hindi ko binanggit sina Zach o Belle. Hindi ko kailangan. Hinayaan ko lang na makawala ang ilang katotohanan, tulad ng mga perlas na nahulog mula sa isang naputol na kwintas. Umatras na ako sa trust board, legacy fatigue, siguro. Napagpasyahan kong direktang pondohan ang mga inisyatibo ng kababaihan, iwasan ang burokrasya ng pamilya. Kapag binigyan mo ng lahat ang isang tao at tinuring ka pa rin nila na parang wallet na may opinyon, oras na para ayusin ang estate, di ba? Tumango sila. Palagi silang tumatango kapag ang isang babaeng may kapangyarihan ay parang muling inaangkin ito. Sa pagtatapos ng lunch, 2 sa kanila ang humiling na makipagkita kay Victor. Isa ang nagbigay sa akin ng card para sa isang women's foundation sa FCC. At lahat ng 6 ay umalis na alam na si Maggie Sinclair ay hindi na hinintay ang kanyang anak na kumatawan sa imperyo. Kinabukasan, nagpadala ako ng vintage mula sa seller kay Imres Davenport, isang regalo, isang senyales. Noong sumunod na linggo, nag-host siya ng sariling brunch, walang Sinclairs na inimbitahan, pero narinig ko na 9 na beses na banggit ang pangalan ko. Hindi mo kailangang maglunsad ng digmaan para baguhin ang persepsyon. Kailangan mo lang ipaalala sa mga tao kung sino ang mas makakabuti sa kanilang pakikisama. Tumawag si Zach sa panahong iyon 2 beses. Hindi ko sinagot, hindi dahil gusto kong maging malupit, kundi dahil hinintay ko ang katahimikan na gawin ang trabaho nito. Ang katahimikan ay nakakabagabag sa mga tao. Pinapapahayag nito sila.
At nagsalita nga sila. Isa-isa, nagsimula akong makarinig ng mga bagay. Papasok si Elaine na may dalang clipboard at sasabihin, sabi ni Amos Channing na tinanggihan ang matching funds para sa foundation ni Belle, mukhang hindi na nila siya itinuturing na controlling party. O, inilipat ng mga Python ang kanilang garden party sa maagang tagsibol, ayaw nilang masyadong malapit sa fundraiser ng mga Sinclair. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga muling kalkulasyon. At napansin ito ni Zach. Sa quarterly board meeting, ang unang hinintay ko sa loob ng 12 taon, binanggit niya ito sa record. Nag-aalala ako sa mga optika, sabi niya, habang nilalaro ang kanyang Montblanc pen na parang life raft. May kalituhan sa direksyon ng pamumuno, hindi sigurado ang ilan sa aming mga donor. Si Victor, na nakaupo 2 upuan ang layo, ay tumingin direkta sa kanya at sinabi, iyon ang resulta ng pagtayo sa anino ng iba. Hindi mo alam kung anong hugis ang ginagawa ng sarili mong anino. Hindi sumagot si Zach. Nag-inom ako ng alak kagabi, mag-isa, hindi para magdiwang, kahit may kasiyahan, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, naramdaman ko ang katatagan. Hindi na ang paghihiganti ang punto, ang pagbabalik ay. Ang aking pagkakakilanlan ay inilibing sa ilalim ng mga titulo ng masyadong matagal, ina, balo, nagtatag, benefactor. Ngayon ako si Maggie, at hindi na kailangang magbigay katwiran si Maggie ng kahit ano. Kami ni Elaine ay nag-update ng internal Sinclair Design Directory noong linggo. Nanatili ang titulo ni Zach, pero ang akin. Founder, Emerita, walang forwarding number. Hayaan silang magpadala ng kanilang mga tanong sa kawalan. Palagi nilang inakala na ang kumpanya ay sa kanya. Iyon ang biro, talaga, na si Zach, na may mga bespoke suit at artfully tousled hair, ang arkitekto ng tagumpay ng Sinclair Design. Pero hindi kailanman nagtayo si Zach ng kahit ano, minana niya ang scaffolding at tinawag itong vision. Kaya ipinakita ko sa kanya kung ano ang pakiramdam kapag nadulas ang scaffolding. Nagsimula ito sa Ghost Portfolio, ganoon ang tawag natin ni Victor dito. Ang mga tahimik na hawak, ang mga pamumuhunan na ginawa ko sa loob ng mga dekada, marami sa mga ito sa pangalan ng Sinclair, ang iba sa blind trusts, real estate, shell corps, licensing rights, dormant patents. Hindi glamorous, hindi headline-worthy, pero solid, kumikita, at ganap na kontrolado ko. Walang alam si Zach. Para sa kanya, mga numero lang ito sa balance sheet, mga tagumpay na ipinarada niya sa board meetings nang hindi tinatanong kung saan nanggaling. Kaya isang Martes ng umaga, habang umiinom ng kape at lemon toast, nagsimula akong mag-divest. Hindi lahat ng sabay-sabay, sapat lang para makagawa ng tremor. Isang boutique hotel group na tahimik naming sinuportahan. Ibinenta. Ang licensing deal na iyon sa Scandinavian textiles firm. Inilipat. Ang mga long dormant brand rights para sa Sinclair Legacy Collection na dapat sana ay pet project ni Belle. Binili ng buo ng isang non-profit na itinatag ko mismo noong araw na iyon. Sa pagtatapos ng linggo, isang ikatlo ng mga tagumpay ni Zach ang nawala sa hangin at walang makakapag-trace nito pabalik sa akin. Dahil iyon ang bagay sa mga multo, pinakamabisa silang manghaon kapag hindi nakikita. Tumawag si Victor noong Biyernes, malamig at hindi mabasa ang boses. Humiling ang iyong anak ng meeting sa board para tugunan ang mga irregularidad sa portfolio. I-schedule ko ba kayo? Hindi, sabi ko. Hayaan siyang magpaliwanag ng House of Cards nang wala ako. Kami ni Elaine ay umupo sa hardin noong hapon, umiinom ng malamig na tsaa. Maaga ang pamumulaklak ng mga kamelya, palaging tanda ng maling tagsibol. Tumawag siya ng 2 beses ngayon, sabi niya, sulyap sa kanyang telepono. Nag-iwan ng voicemail, gustong linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako nalilito, sagot ko. Siya ang nalilito. Noong gabing iyon, naglabas ang Sinclair Board ng pahayag tungkol sa patuloy na panloob na restructuring. Halos hindi ito napansin ng press, pero ang mga bilog na mahalaga, napansin nila. Huminto ang pangalan ni Zach sa paglitaw sa mga fundraising flyer. Isang partnership meeting na dapat sana ay iho-host niya sa Design Council. Kinansela ng walang pampublikong dahilan. Hindi gumuho ang imperyo, pero ito ay na-trim maayos surgically. At si Zach ay dumudugo mula sa mga lugar na hindi niya nakikita. Nakatanggap ako ng liham pagkatapos ng 2 araw, sulat kamay.
Nagulat ako. Ina, hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. Nagtrabaho ako ng husto para panatilihing matibay ang pamilyang ito, para parangalan ang itinayo mo. Alam ko na nagkamali si Belle, pero sinusubukan niya. Sinusubukan natin. Bakit mo kami tinatanggal sa lahat? Pakikalapag natin. Itiningnan ko ang papel. Nagtrabaho ng husto. Pumasok siya sa isang istruktura na itinayo sa aking likod at nagpa siya na i-redecorate. At ngayon na kumikislap ang mga ilaw, tinatanong niya kung bakit nanginginig ang pundasyon. Natagpuan ako ni Elaine na may hawak na liham sa aking kandungan at malayong tingin sa aking mga mata. Okay ka lang, tanong niya. Tumango ako. Naiisip ko lang na ibinigay ko sa kanya ang lahat at tiningnan niya ito na parang menu. Walang sinabi siya, inilagay lang ang isang tasa ng tsaa sa tabi ko. Dapat ginawa ko siyang magtrabaho para rito, bulong ko, o kahit na maintindihan ito. Hinawakan niya ang aking balikat ng marahan. Ginagawa mo na iyon ngayon. Itiniklop ko ang liham, hindi sumagot. Sa halip, tinawagan ko si Victor. Gusto kong i-donate ang proceeds mula sa licensing sa mga kababaihan sa transitional housing, sabi ko sa kanya. Gamitin ang pangalan. Hayaang magkaroon muli ng kahulugan ang brand ng Sinclair. Huminga siya ng malalim na may maliit na pasasalamat na tawa. Masasaktan iyon. Mabuti. Natulog ako ng mahimbing noong gabing iyon. Hindi kailanman naintindihan ni Zach, ang pera ay hindi makakabili ng pundasyon. At kapag ang iyong tagumpay ay itinayo sa hiniram na scaffolding, sa kalaunan ay darating ang multo. Dumating ito sa isang plain na sobre, walang return address, walang selyo, isang larawan lamang. Alam ko agad ang graduation day ni Zach. Siya ay 23 taong gulang, mukhang namumula-mula sa tiyampag at ego, nakatayo sa tabi ko na may braso sa aking balikat. Suot ko ang navy suit na may pearl buttons, yung tinutukoy ni James na armor ko. Nakangiti kami, totoong nakangiti. Nakatape sa likod ay isang tala, na isinulat ng aking sariling kamay, ang huling pagkakataon na tiningnan mo ako ng may respeto. Tinanong ako ni Elaine kung gusto kong ihatid ito ng personal. Sabi ko hindi, kailangang dumating ito kung saan siya pinakakomportable. Kaya ipinadala natin ito sa kanyang opisina. Pagkatapos ng 2 araw, 3 beses siyang tumawag. Hindi ko sinagot. Hayaang ang katahimikan ang magsalita. Sa pagtatapos ng linggo, dumating siya sa estate, mag-isa, walang bell, walang driver, walang camera ready ng ngiti. Si Zach lang, sa isang gusot na blazer na may mukha na mas matanda kaysa sa kanyang 39 na taon. Hindi ko siya inimbitahan sa loob. Umupo kami sa likod, sa ilalim ng puno ng igos, tulad noong siya ay maliit at nasunog sa araw at puno ng mga tanong. Nakuha ko ang iyong tala, sabi niya sa wakas, nilalaro ang sobre na parang makakagat ito sa kanya. Tumango ako. At nararapat iyon. Katahimikan ulit. Huminga siya ng malalim. Sa tingin mo ba hindi ko alam na nagkamali ako? Nahinayaan ko siyang magmalaki sa iyo, na tumayo ako doon at walang sinabi. Kinamumuhian ko ang bersyon ko na iyon, Mama. Hindi ko siya itinama dahil hindi niya kinamumuhian ang bersyon na iyon. Kinamumuhian niya na ito ay may mga kahihinatnan. Gusto ko lang magtayo ng isang bagay, sabi niya, maging isang tao. Kailanman ikaw ay isang tao, sabi ko ng mahina. Kahit pa bago ang mga board seat at designer shoes. Ikaw ang akin. Lumunok siya. Alam ko iyon ngayon. Iyon ang problema, sabi ko. Alam mo na ngayon pagkatapos ng lahat. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Miss na kita, sabi niya. Tumingin ako patungo sa hardin kung saan nagsimula ng malanta ang aking mga kamelya sa araw. Ang pag-miss sa isang tao ay hindi nangangahulugang mababalik mo siya, sabi ko. Hindi siya nakipagtalo, tumango lang 1 beses. Hindi ako pumunta para humingi ng kahit ano, sabi niya, hindi pera, hindi access. Gusto ko lang hindi maging multo. At sa isang sandali, halos lumambot ako. Pero naalala ko ang recording, ang boses niya sa silid na iyon, isang maling pahayag lang ang kailangan natin sa record. Naalala ko na hindi siya narito dahil nagising siya na may pagbabago sa puso, narito siya dahil gumuho ang lupa sa ilalim niya. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, tanong ko. Hindi ang pera. Hindi ang mga boto ng board o mga dokumento ng estate o ang maldita na heirloom ring.
Tiningnan niya ako. Ito ang pag-alam na pinalaki ko ang isang anak na tumayo sa tabi ng isang babae habang nililibak niya ako, na nanood habang ako ay unti-unting nawawala sa bawat pampublikong sandali at walang ginawa. Nabasag ang boses niya. Hindi ko inakala na mahalaga iyon sa iyo. Iyon ang nakamamatay na sugat. Inakala mo na hindi ako nakaramdam, sabi ko. Inakala mo na patuloy lang akong magiging matibay. Kumurap siya. Matibay ako, sabi ko. Kaya hindi na ako galit. Tumayo ako noon, dahan-dahan, maingat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtatapos. Tapos na ako, sabi ko. Hindi iyon galit. Iyon ay kapayapaan. Tumayo rin siya, parang isang lalaking nagising na huli na para sa tren na hindi niya mahuhuli. Pasensya na, sabi niya ulit. Tumango ako. At naniniwala ako rito. Pagkatapos ay tiningnan ko siya sa mata at sinabi ang huling katotohanan na hindi niya inaasahan. Pero ang pasensya ay hindi pinto. Ito ay salamin. Umalis siya nang walang isa pang salita at nanatili ako sa ilalim ng puno ng igos, hinintay ang liwanag ng hapon na dumaan sa mga dahon tulad ng alaala. Ang peklat ay hindi tahimik, tumigil lang ito sa pagmamakaawa na makita. Hindi ako nagdaos ng press conference. Hindi ako tumawag ng board meeting. Hindi ko man lang sinabi sa pamilya. Umalis lang ako, isang Biyernes ng umaga bago sumikat ang araw. Kami ni Elaine ay nag-empek ng aking opisina, 42 taon ng mga sample ng disenyo, mga parangal, mga ledger, at mga liham, maayos na inarkibo sa mga kahon na may markang Legacy, Private. Ang tanging iniwan ko ay isang brass nameplate sa pinto na may nakasulat na Margaret McGee Sinclair, Founder. Past tense. Inabot sa akin ni Elaine ang huling sobre. Sa loob ay ang press release na iginuhit ni Victor, eksaktong gusto ko. Pagkatapos ng mga dekada ng pamumuno, si Margaret Sinclair ay formal na umatras mula sa kanyang papel sa Sinclair Design. Magpapatuloy siya sa kanyang trabaho sa pamamagitan ng Sinclair Initiative, isang philanthropic foundation na sumusuporta sa mga programa sa edukasyon at entrepreneurship ng kababaihan. Walang banggit kay Zach. Walang banggit sa pamilya. Ako lang at ang hinintay na hinintay ko. Ang tawag ay dumating pasado 9:00. Kami ni Elaine ay nag-aayos ng reading nook sa aking bagong kubo, isang maaraw na espasyo sa tabi ng lawa kung saan ang katahimikan ay hindi kahina-hinala at ang bawat kuskos ay mula sa pag-aayos ng bahay, hindi sa mga tao na nagpaplano. Tumunog ang aking cell, hindi ko kilala ang numero. Tinaasan ako ng kilay ni Elaine. Gusto mo bang screen ko? Umiling ako. Alam ko kung sino ito. At tama nga ako. Hi, Mama. Ang boses ni Zach ay gasgas, pagod. Maaari ba tayong mag-usap? Hinintay ko. Alam ko na sinabi ko na ito dati, pero seryoso ako ngayon. Pasensya na. Para sa lahat. Kay Belle, sa hindi ko pagprotekta sa iyo, sa pagpaparamdam sa iyo na parang isang pag-aari lang na hinintay natin na mana. Tiningnan ko ang bintana, ang lawa ay makinis at tahimik, walang ripple. Patuloy siyang nagsalita. Nagpanik ako, okay. Ang kumpanya ay nawawala at hindi ko alam ang gagawin. Akala ko may oras pa ako. Akala ko palagi kang nandyan para ayusin ang mga bagay. Hindi ko inaasahan na aalis ka lang. Iyon ang problema, hindi nila inaasahan na aalis tayo. Gusto kitang makita, sabi niya ng mahina. Hindi para humingi ng kahit ano. Gusto ko lang mag-usap. Kami lang. Sabi ko, dahil kailangan kong makita ang hugis ng kanyang mukha kapag hindi siya nagtatago sa likod ng ngiti ni Belly o ng spotlight ng boardroom. Nagkita kami sa isang parke, kalahati ng distansya sa pagitan ng kubo at ng dating aming lungsod. Mas matanda siya, mas payat, ang uri ng payat na hindi tungkol sa timbang, ito ay tungkol sa kumpiyansa na nawawala sa isang tao. Ang uri ng payat na nangyayari kapag sa wakas ay gumuho ang scaffolding. Salamat, sabi niya sa pagpayag na magkita. Tumango ako, hinintay ang hangin na punan ang espasyo. Gusto ko lang malaman mo na wala akong inaasahan, sabi niya, hindi pag-aari, hindi titulo, hindi kapatawaran. Tinaasan ko ang ulo. Kung gayon, ano? Gusto kong magsimula ulit. Tiningnan ko siya. Hindi, sabi ko ng mahina. Gusto mong I rewind. Kumurap siya.
Ano ang pagkakaiba? Ang pagsisimula ulit ay nangangahulugan na maglalakad ka pasulong at magtatayo ng bagong bagay. Ang pag-rewind ay nangangahulugan na gusto mong burahin ang pinsala ng hindi dumadaan sa paglilinis. Wala siyang sinabi. Maraming pagkakataon kang nagkaroon para protektahan ako. Patuloy ko, para magsalita noong nililibak ako ni Belle. Noong binago niya ang aming kasaysayan sa kanyang kwento. Noong nanatili kang tahimik habang nililibak niya ang mga kamay na nagpalaki sa iyo. Hindi ko inakala na mahalaga iyon, bulong niya. Doon ulit ang nakamamatay na pagkukulang. Inakala mo na ang legacy ay pangalan, sabi ko, pero ang legacy ay alaala. At hinayaan mo siyang muling isulat ang akin. Hinintay ko ang kanyang sagot, pero wala siyang sinabi. Sa halip, inabot niya ang kanyang bulsa ng coat at kinuha ang isang bagay na nakabalot sa tissue. Natagpuan ko ito sa isang drawer, sabi niya. Noong maliit pa ako. Sa tingin ko dapat sa iyo ito. Binuksan ko ito. Isang drawing, crayon at sticker sa cardstock. Isang magulong sketch ko na may suot na apron, hawak ang isang tray ng cookies. Nakasulat, ang mommy ko ay boss. Ang T.O.T. sa T-boss ay isang puso. Sa isang sandali, naramdaman ko ang isang bagay na tumuso. Pagkatapos ay maingat kong itiniklop ito at ibinalik sa kanya. Naalala ko siya, sabi ko, pero hindi siya nakatira sa parehong bahay ng babaeng tinuring mo na parang isip. Lumunok siya ng malalim. Kaya ito na, tanong niya. Walang pagbabalik? Nagbigay ako ng malambot na ngiti, hindi malupit, hindi malamig, malinaw lang. Pinalaki ko ang isang anak, sabi ko. Nagpalaki ka ng ambisyon. Pumikit siya, saglit lang, at pagkatapos ay tumango. Hindi kami nagyakapan. Hindi kami umiyak. Hindi kami muling ikinabit ang malinaw na naputol. Tumayo lang kami, dahan-dahang dinadala ng hangin ang mga huling salita na ipinagpalit natin bilang ina at anak. Dumating ito sa isang Martes ng umaga, walang leaks, walang teasers, isang malinaw na press release na ipinadala sa bawat major outlet mula sa opisyal na letterhead ng Sinclair Initiative. Paksa, pinal na pahayag mula kay Margaret McGee Sinclair sa kinabukasan ng Sinclair Holdings. Umupo ako sa aking porch, ascendancy porch na may tsaa at pinanood ang umaga sa lawa na parang hininga mula sa tubig. Si Elaine ay nasa loob, kausap si Victor sa telepono, nagko-coordinate pero hindi ko na kailangang nasa silid. Nandoon na ang mga salita, pagkatapos ng 4 na dekada ng pagtatayo ng isang negosyo ng pamilya, napili kong ganap na umatras mula sa Sinclair Holdings. Wala na akong anumang pinansyal, legal, o advisory na ugnayan sa kumpanya. Ang desisyong ito ay hindi ginawa ng padalos-dalos, kundi sa kalinawan. Inililipat ko ang $30 milyon na dating inilaan para sa ekspansyon sa Sinclair Initiative na sumusuporta sa mga programa sa edukasyon at mga pagkakataon sa entrepreneurship para sa mga kababaihan ng kulay. Ang legacy ay hindi isang imperyo, hindi ito apelyido. Ito ay kung sino ang nagpapanatili ng iyong pangalan na ligtas sa kanilang bibig kapag wala ka sa silid. McGee Sinclair. Ang huling linya na iyon, para kay Belle. Hindi ko binanggit ang pangalan niya, hindi ko kailanman gagawin, pero siya ang nagpabago ng aking pagkakakilanlan sa isang monogram at ang aking pagmamahal sa isang ledger. Hayaan siyang maramdaman ang bigat ng kanyang itinakwil. Isang oras lang ang kinailangan para magsimula ang mga tawag. Sinilid ni Elaine ang mga ito. Ang mga headline ay dumaloy tulad ng tubig sa dagat. Umatras ang matriarch mula sa Sinclair Empire. Inililipat ang milyon-milyon sa mga marginalized na kababaihan. Si McGee Sinclair ay nagretiro ng may grace at ngipin. Wala si Belle Sinclair sa pahayag, nagdudulot ng mga rumor. Hindi ako sumagot sa alinman sa mga ito. Hindi ko kailangan. Sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Bandang tanghali, dumating si A.R.S. Davenport sa kubo. Nagsuot siya ng malalaking salamin at dinala ang mga lemon bar sa isang lata na mas matanda kaysa sa ilan sa aming mga pagsisisi. Nagawa mo na, sabi niya habang nagtitiklop sa aking porch chair. Binagsak mo ang pusporo nang hindi man lang natinag. Ngumiti ako. Hindi ako natatakot sa mga pusporo. Dumaan na ako sa apoy. Nagbuhos siya ng tsaa para sa kanyang sarili, walang asukal, palaging mapait, tulad ng kanyang mga opinyon. Tumawag si Zach sa akin, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Oh, sabi niya magpapahinga siya.
Umalis si Belle noong nakaraang linggo. Hindi ako nag-react, hindi sa labas, pero may isang bagay na naayos sa aking dibdib, tulad ng isang huling pahina na ibinabalik. Umalis, tanong ko. Nag-file ng separation. Ang abogado niya ay nagpapalutang ng mga parirala tulad ng emosyonal na panlilinlang at maling representasyon ng mana. Uminom siya. Na nakakatawa dahil ang mga walang laman na bulsa ay gumagawa ng mga tapat na abogado. Sabi ko, tumawa siya, buo at humihingal. Palagi kang may pinakamatalas na kutsara sa drawer. Tiningnan ko ang tubig. Lumakas ang hangin, itinutulak ang mga maliliit na ripple sa ibabaw, tulad ng mga bulong. Minahal mo ba siya ng mas kaunti dahil sa lahat ng ito? Tanong niya. Umiling ako. Hindi. Tumigil lang ako sa pagprotekta sa kanyang ilusyon. Noong hapon na iyon, sumali sa akin si Elaine para sa aming karaniwang paglalakad sa kahabaan ng dalampasigan. Tinanong niya kung ano ang gusto kong iukit sa cornerstone ng foundation. Nag-isip ako saglit pagkatapos ay sin-anim-abi, sabihin ang katotohanan kahit na magdulot ito ng lahat. Isinulat niya ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad. At kagabi, sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, hindi ako nanaginip tungkol sa aking anak o sa estate o sa bahay na nakalimot kung paano hawakan ang pagmamahal. Nanaginip ako ng aking mga sariling kamay, tumatahi, nagtatayo, pumipirma, nag-aalis, at muling gumagawa ng aking sarili, tahimik, matindi, na may buong dignidad. At nang magising ako, umiti ako dahil sa wakas ay mag-isa ako at ganap na iginagalang.